Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Factory workers sa Cavite na hit and run, nakasagasang driver, hindi matagpuan. Ina ng biktima, humihingi ng katarungan. Dito tayo mga ka-KP, ihingi niya ng tulong po. Nandito po si Mirna Abaygar, lumapit po sa Kilos Pronto at hihingi po niya ng tulong ang anak na si Mary Day Santos, isa pong factory worker dahil po naparalisa po ito ang buong po niyang katawan dahil po na hit and run na isa pong closed van. Ang plate number po ay WHD652. Nangyari po itong insidente October 29, 2016 nung umaga po yan. Kaya tanungin ho natin si Madam. Ma'am, kumusta na po yung inyong pong anak? Paralyzed po siya ngayon. Ano bang ang matinding tinamaan po? Yun pong spinal niya, nadurog daw po yung dalawang buto sa baba ng batok. So, hindi na po siya makapagtrabaho ngayon. Kung hindi po namin siya tagilid, hindi po siya makakatagilid. Pag itanagilid po siya kasi bubuhatin pa namin yung baywang at saka yung puwit niya. Pati po itong mga paa niya hindi po nakakagalaw. Araw-araw po yung therapist. Yung po bang nakabangga po sa kanya ay nakilala na po ba? Na-trace na po ba? Hindi pa po. Kasi po, yun daw po, may nakakita daw pong driver, pinababa yung lahat ng pasahero niya at itinakbo niya po yung anak ko sa hospital. Pero meron pong isang pasahero na dumating after 3 weeks na. Kasi nga po, marami daw silang overtime nung dumating siya after 3 weeks. May dala po siyang kaprasong papel na nakita daw niya po yung plate number. Opo, yung plate yung plate number po ay WHD652. Opo. Sinubukan natin, Ben, na matrace ito sa LTO. At according to, meron tayong may listahan na tayo kung sino itong may-ari ng WHD652. Mamaya siguro po, ibubulgar ho namin kung sino ho may-ari nito. But anyway, nasa linya ho ngayon si Attorney Arthur Camiña. Siya po ang City Legal Officer po ng Makati City Hall. Attorney Camiña, magandang gabi ho. Magandang gabi po. Opo, si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Kasama ko po si Ben Tulfo dito sa Kilos Pronto. Okay, Attorney, anong pwede ho natin maitulong po dito po kay Ma'am Mirna Abaygar po dahil po sa nangyari pong hit and run po dyan? Oo nga po eh. It's very unfortunate na nangyari ito sa anak niya. Buti na lang na inform niyo kami kaagad about yung situation. Kasi pwede natin siya una tulungan dun sa pag-file ng nararapat na kaso dun sa nag-hit and run dun sa kanyang anak. As it is, lalo na kung parang may matinding damage sa mga buto ng anak niya at hindi na makagalaw, very serious na yung crime na pwede nating masampa sa kanya. Bukod pa doon, pwede rin natin siguro tignan kung anong ibang assistance, financial assistance na matutulong ng City Hall para sa kanyang anak. Okay. In that regard, we request especially na pumunta si nanay dito sa City Legal Office para matulungan namin siya ma-prepare yung tamang kaso para ma-file natin ito kaagad at mapanagot yung tao nagkasala dito. Maganda naman po, pakinggan po yung inyo pong sinabi ho, Attorney. At ura-urada po, kami po, at sa tulong po ng KP team, dadalhin namin si Ma'am Mirna po dyan po sa City Hall ng Makati po, sir, no? Attorney? Yes po, sa City Legal Office lang, laging handa kami makatulong sa inyo. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po sa inyong pong oras po sa Kilos Pronto. Okay, nandito na ho yung pangalan po na nakabangga ho dito kay Mary Day Santos. Ito po yung naparalisa ngayon. Ma'am Mirna, ito po yung may-ari Para rin po sa mga nanonood ngayon sa Kilos Pronto, may-ari ho ng WHD652 na closed van ay walang iba kundi si Ed Wildo. Ito po'y galing po sa LTO po. Listahan po yan ng LTO, taga Makati rin. Opo. Naku po, Ed Wildo. Do ba? Do? It will do. Ed Wildo. Do your responsibility.
Dahil po, meron pala ho kayong kasalanan ho. Ito pong close ban ninyo ay involved po sa isa pong hit and run. Hindi naman pwede ho maganda na kayo po itakasan ninyo ito pong inyong pong pananagutan kay Mary Day Do. Baka hindi ninyo alam ho. Paralisado po yung babae. Sana ho yung may-ari ho na Mr. Do, sana ho makipag-ugnayan po kayo sa Kilos Pronto o di kaya po sa City Hall po na Makati. Dahil si Ma'am Mirna po ay pupunta ho doon. Sana ho matulungan ho natin. Ma'am Mirna, manawagan ka ho kayo. Ako naman, Lex, ano? Sige. Ako'y Edwaldo! Makinig ka! Hindi kita sasantuhin. Ito lang aking panawagan sa iyo. Baka kasi akala mo, ito lang, pwede ka ng non-appearance, ha? Simple lang aking sasabihin, may responsibilidad ka. At ang responsibilidad mo, dapat gano'n rin. Magpakita ka dahil van mo yun, identify siya. Kung sakaling hindi sa iyan, the more na magpaliwanag ka. Ngayon, kung nagtatago ka pa, kung sino nakakilala rito, kapitbahay ninyo ba yan, or kaiyan sa kabila, o kaibigan nyo, eto na mismo, sinasabi na ni Ben Tulfo sa KP, sa Kilos Pronto, hinahunting ka na. Magpakita ka dahil na-identifying yung sasakyan na yan. Ala nang sasabihin ngayon, kung sakaling hindi ka nagmamaneho, may driver ka ng oras na yon, the more na dapat magpaliwanag ka, kaya huwag ka magtatago. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, namamawis na bang iyong singit? Nangangalansingan na bang bombolyas mo? Umayos ka. Mario Joseph. Kawawa to Ben dahil pala may dalawa po tong anak. Oo. Ito pong si Mary Day. At yun nga, may pinakita mga pictures dito. nakita na. Anyway, Ma'am Mirna, sa tulong ho ng Makati City Hall, maano ho natin, ma-actionan kagad natin itong nakabanggaw sa inyo po. Salamat po. Sige, okay. Okay. Talaga po napakalaki yun ang gastos namin. Araw-araw pa pong tinetherapy yung anak ko. Anyway, tutulong yung taga Makati Legal Office para magsampa ng kaso. May mga taong lumulutang na lang kapag may nakasampa na ng kaso, kriminal. Doon pa lang sila makikipag-areglo. Ganyan ang mga estilo ng mga putok sa buhay. Ewan ko bakit ganito rito sa Pilipinas. Okay.